Bago tayo magsimula, special shoutout ko lang si Raven Guevara. Palagi raw siyang nakatutok sa dalawang channel natin, dito sa PNT Stories tsaka sa Aninag. Yun lang naman, simulan na natin. Matagal na tong nangyari, pero ngayon ko lang naisipang ikwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ronel. Taong 1996. Nandun ako sa loob ng isang overload na bus. Pauwi ako ng Marikina. Malakas yung bagyo nun. Bumaha ng sobra. Parang ilog na yung kalsada. Siksikan kami sa loob. Amoy pawis, usok, at tubig baha. Nakatayo ako sa may bandang likuran. Hawak-hawak yung bakal sa itaas. Sa sobrang sikip, may mga pasaherong nakasabit pa sa pinto. Bawal na nga, pero wala na kasing masakyan. Habang umaandar yung bus, napatingin ako sa bintana sa may bandang likod. Putya, may nakita akong estudyante. Nakaputing uniform. May bitbit na plastic envelope na basang-basa na. Nakasakay siya dun sa may bumper. Yung bakal na parte sa likod ng bus. Nakayuko siya. Nakahawak yung dalawang braso niya dun sa may railings para hindi siya mahulog. Sumigaw ako sa konduktor. "Uy! May nakasabit sa likod!" Pero sa lakas ng ulan at ingay ng makina, wala silang narinig. Yung mga katabi ko, tinignan lang ako. Kaya hinayaan ko na lang. Pero yung sumunod na nangyari, yun yung nagpapakilabot sa akin hanggang ngayon. Biglang lumubog yung gulong sa ilalim ng baha. Parang may bumangga sa ilalim. Umugong yung bus. Napaatras ako. At nung sumilip ako sa likod, nawala na yung estudyante. Napasigaw ako. "Nahulog! Nahulog yung bata!" Pinahinto namin yung bus. Tumakbo ko dun sa baha. Hawak yung flashlight ko. Naghanap kami ng katawan o kahit anong bakas, pero wala kaming nakita. Walang nalunod. Puro itim at malalim na tubig lang yung nakikita namin. Kinabahan ako nun. Hindi ko alam kung saan napunta yung bata. Pero yung nakakagulat, nang makaalis yung bus dun sa baha at makarating kami sa may bandang gateway, huminto yung bus para magbaba. At may nakita akong nakatayo sa may waiting shed. Yung estudyante, nandun. Basa pa rin yung buhok niya at nakangiti siya na parang wala nangyari. Hawak niya pa rin yung plastic envelope na tuyong-tuyo. Nabasa yun kanina. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata ko. Tapos mahinahon siyang naglakad palayo at sumakay sa isang jeep. Hindi ko alam kung multo ba yun. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi pwedeng wala kaming nakita doon. Kitang-kita ko siya doon sa bumper ng bus. Tapos nung puntahan namin, nawala. Tapos biglang lilitaw doon sa waiting shed. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Naguguluhan ako. Pero isa yun sa mga karanasan kong hindi ko makakalimutan. Magandang araw po, Sir Dave. Ako nga po pala si Mika. Nung panahong yun, naghahanap ako ng murang upahan sa Cubao. 2018 yon. Fresh graduate pa ako. Walang masyadong pera. Kaya napilitan akong kunin yung studio type na nakita ko sa isang lumang apartment sa may bandang likod ng isang mall. 4 na palapag yon. Walang elevator. Sabi ng may-ari, 1980s pa raw yun na itayo. Mura lang. 2.5 isang buwan. Kasama na ang tubig at kuryente. Medyo nagtaka ako kasi sobrang mura.
Pero syempre, pumayag na ako at sinabi kong, sige, kunin ko na po. Wala akong idea na may kasama pala yung upa. Unang linggo ko, maingay lang yung mga gripo, may malamig sa hallway kahit tanghali, at parang may bumubulong sa dingding tuwing hating gabi. Pero inisip ko na lang na baka mga daga o sirang tubo. Sanay na ako sa ingay ng syudad, so carry lang. Pero yung unang totoong karanasan ko, nangyari yon mga alas 11 ng gabi. Pauwi ako galing trabaho, pagod na pagod. Habang umaakyat ako sa hagdan papunta sa 3rd floor, may narinig akong tumatawa. Yung tawa ng bata, matinis, parang naglalaro. Akala ko, mga kapitbahay lang na may anak. Pero napansin ko, wala namang ilaw sa hallway. Tapos yung tawa, parang sumasabay sa bawat hakbang ko. Napahinto ako. Tumahimik yung tawa. Naglakad ulit ako. Tapos may tumakbong anino sa dulo ng hagdan. Mabilis, parang batang nakaputi. Tapos may bumulong. Tara, laro tayo. Napamura ako noon. Pero binaliwala ko na lang. Sinabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Pero nang makarating ako sa pinto ko, may nakita kong maliit na kamay. Natameme ako ng ilang segundo. Tapos, pagkurap ko, biglang nawala. Kinabukasan, tinanong ko yung katiwala kung may batang nakatira sa building. Sabi niya, wala naman daw. Ikalawang linggo, nagsimula na akong masanay sa ingay at lamig. Pero may isang gabing hindi ko talaga makakalimutan. Mga alas 3 ng madaling araw, nagising ako kasi may malakas na kalabog sa bintana ko. Yung tipong may naghahagis ng bato. Studio type yung unit ko. Nasa 3rd floor. Imposibleng may tao sa labas. Pero tinignan ko. May nakita akong napakalaking anino sa labas ng bintana. Maitim. Parang tao pero sobrang laki. Tipong umaabot sa kisame. Natakot ako pero inisip ko baka magnanakaw. Kinuha ko yung walis ng buko at lumapit. Pagbukas ko ng kortina, wala namang tao. Pero yung anino, nasa salamin ko na ngayon. Sa likod ko, nakaharap sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao sa likod ko. Pero yung anino, nandun pa rin sa salamin. Nakataas yung kamay, parang may tinuturo sa kisame. Tumingin ako sa kisame. Walang kung ano. Pagbalik ko ng tingin ko sa salamin, nakangiti na yung anino. Parang natutuwa siya sa takot ko. Di ko na kinaya yun. Tumakbo ko papunta sa kwarto ng katiwala sa baba. Inatok ko ng malakas. Pagbukas niya, nakita niya yung itsura ko. Namumutla. Bago pa ako makapagsalita, ang sabi niya sa akin, anino ba? Yung matangkad? Huwag kang titingin sa salamin. Tapos tinanong ko siya kung ano bang meron sa building na to. Pero hindi na siya sumagot at sinabi niya sa akin, umalis na lang daw ako. Hindi na rin daw niya ako sisingilin. Kinaumagahan nun, umalis na ako at naghanap na ng ibang mauupahan. Anniversary namin ng misis ko. 10 years. Nag-book ako ng Heritage Hotel sa Bigan. Yung mga lumang bahay na kinonvert into hotel. Yung mga higaan doon, may 4-poster bed na may mga kortina. Yung tipong parang nasa Spanish era ka. Sabi ko kay misis,
Sulitin natin mahal. Bongga to. First night, okay naman. Romantic, nag-dinner kami. Naglakad din kami sa Calle Crisologo. Nagpicture. Nakauwi siguro kami mga 11 PM. Pagod pero masaya. Nakatulog agad ako. 2:00 ng madaling araw. Nagising ako. Hindi dahil sa ingay. Nagising ako kasi nanlamig yung paa ko. As in biglang ginaw na parang may blast ng aircon sa paan ko. Umangat ako ng konti sa kama kasi akala ko natanggal yung kumot. Yun yung unang beses na kinilabutan ako sa buong buhay ko. Sa paan ng kama, may uyam. Yung parang may nakaupong mataba. Malaking tao. Yung kutsyon, lumubog. Kitang-kita ko yung forma ng puwetan at hita. Nakatalikod sa akin. Parang itim na anino lang. Pero ramdam mo yung bigat. Una kong naisip, baka si Mrs. to. Bumangon siguro para mag-CR. Kaya lumingon ako sa kaliwa. Nandun si Mrs. Katabi ko, tulog na tulog. Humihilik pa nga eh. Bumalik ang tingin ko sa paanan. Nandun pa rin yung anino, pero yung ulo, unti-unting gumalaw. Hindi naman biglaan, yung parang dahan-dahan na iniikot yung liig. Patagal ng patagal, patagilid ng patagilid. Hanggang sa nakita ko yung gilid ng muka at doon ako kinilabutan ng todo. Dahil nakakatakot talaga yun. Hindi ko malarawan kasi napapikit ako. Di ako makagalaw. Parang may pumipigil sa katawan ko. Gusto kong sigawan si Mrs. Pero yung lalamunan ko, nanunuyo. Ang tanging nagawa ko na lang, magdasal. Hindi ko na matandaan kung ilang minuto yon. Basta ang alam ko lang, pinilit kong wag buksan yung mga mata ko. Kahit nararamdaman ko pa rin may nakaupo. Hindi ko napansin, nakatulog na ako. Pagising ko, umaga na. Sabi ni Mrs., bakit parang namumutla ka? Hindi ka ba nakatulog? Binangungot yata ako. Hanggang ngayon, hindi na ulit kami nag-check-in sa mga heritage hotel. Hindi ko rin sinabi kay Mrs. yung totoo. Yun lang naman po yung kwento ko. Ako nga pala si Celine. Nagwo-work ako dati bilang night shift front desk sa isang hotel. 10 PM hanggang 6 AM. Mga 3 taon na akong nandun. Sanay na ako sa mga nagwo-walk-in, pati na rin sa mga late check-in. Pero isang gabi ng Martes, may pumasok na mag-asawa. Mga bandang 12 midnight yon. Maganda yung babae. Nakamaskara, nakapayong. Malakas kasi yung ulan ng gabing yon. Yung lalaki naman, tahimik lang, nakaitim na damit. Sabi nila, isang room lang, hanggang 8:00 ng umaga. Nag-check-in sila, nagbayad ng cash. Sa room 306 sila. Binigay ko na yung susi at umakyat na sila at wala akong napansin na kakaiba. Kinabukasan ng 8 AM na, dapat mag-check out na sila pero walang bumaba. Tinawagan ko sila sa room. Nag-ring pero walang sumagot. Inulit ko 3 beses pero walang sumagot. Sabi ko, baka tulog pa rin. Kaya hinintay ko hanggang 9 AM pero wala pa rin. May dumating na bagong guest na kukuha ng room na yon. Kaya umakyat ako mag-isa, kumatok ako.
Walang sumagot. Sinubukan kong buksan. Nakalak pa rin. Kumatok ako ng malakas. Sumigaw pa ako. Sir, ma'am, check out na po kayo. Tapos na po yung oras nyo kanina pa. Pero wala. Walang sumagot. Bumaba na ako nun para kumuha ng master key at sinama ko na rin si Kuya Ben, yung guard. Binuksan namin yung pinto. Pero pagbukas namin, walang tao. At hindi lang walang tao. Parang walang nagstay. Yung kama, maayos pa rin. Yung tuwalya, nakasampay pa. Yung sabon sa banyo, hindi nabuksan. Parang walang gumamit ng kwarto. Pero nakita ko yung susi na nasa mesa, nakapatong lang. Parang inilapag ng maayos. Sabi ni Kuya Ben, baka tumakas. Nag-decide kaming tignan yung CCTV. At ito na yung nakakabaliw. Binalikan namin yung footage noong 12 AM. Pumasok yung mag-asawa sa lobby. Nag-check-in. Sumakay sila ng elevator. Nakita silang lumabas ng elevator sa 3rd floor. Naglakad papunta sa room 306. Binuksan nila yung pinto. Pumasok sila at isinara yung pinto. Tapos, hindi na sila lumabas. Pinas forward namin yung footage hanggang 11 AM. Wala talagang lumabas. Yung pinto, hindi na talaga namin nakitang bumukas hanggang dumating na kami ni Kuya Ben. Pero, nasa na sila? Binuksan namin ulit yung room. Tinignan namin yung bintana. Nakasarado. Nakalak din. Walang fire exit doon. Walang ceiling na pwedeng akyatin. Yung cabinet, binuksan ko. Pero walang tao. Pero may kakaibang amoy. Amoy sampagita. Yung parang sa patay. Tinawagan namin yung number na naiwan nila sa may registration. Pero walang sumagot. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa hotel yun. Yung manager, sinarado na lang yung room 306. Hindi na nila pinarent ulit. At pagkalipas ng ilang araw, nag-resign na ako. Hindi ko na kinaya. Kasi tuwing dumadaan ako sa 3rd floor, nararamdaman kong may nakatingin sa akin. Sabi ko sa manager, hindi ko na kaya. Hanggang ngayon, di ko alam kung saan napunta yung mag-asawang yun. Last month lang to nangyari. Bandang 10 PM. Galing akong meet up sa Gateway. Alam mo naman yung areang yon. Maingay, maliwanag, puno ng tao. So wala akong kaba. Naglakad ako pa Aurora Boulevard para sumakay ng jeep pa uwi. Tapos may nadaanan akong matandang babae. Nakaupo siya sa may bangketa, malapit sa lumang building. Nanlilimos siya. Nakaitim siyang damit at nakayuko rin. Hindi siya gumagalaw. Akala ko tulog. So hindi ko na pinansin. Normal naman kasi sa Cubao yung mga natutulog sa kalsada. Pero nung nakalampas na ako ng mga 5 steps, may narinig akong mahinang tawa. Parang nagpipigil. Napalingon ako. Nakaangat na yung mukha ng babae. Nakaharap sa akin. Pero yung ngiti niya, hindi normal. Tapos yung mas nakakatakot, wala siyang mata. Natigilan ako. Tapos may sumigaw ng, para. Sa may kanto, may jeepney barker. Napalingon ako sandali. Nung tinignan ko ulit yung pwesto ng babae, wala na siya doon. Sinabi ko sa sarili ko, baka pumasok sa iskinita o kaya tumayo tapos naglakad palayo.
Pero nung sumakay ako ng jeep at napadaan ulit ako dun sa area, wala talagang tao. Malinis yung pwenestuhan niya. Kinabukasan, chinek ko yung building na yon. Sarado na pala yon, matagal na. May mga graffiti na nga eh. Hanggang ngayon, every time na dadaan ako ng gabi, ramdam ko pa rin yung tingin. Yung parang may nakatitig sa likod mo kahit wala namang tao. Kaya ngayon, sa may MRT na ako dumadaan. Kahit mas mahaba, okay lang. Mas gusto ko na lang yung maliwanag. Ako nga pala si Jay. Isa akong seaman. At galing ako sa 9 months na biyahe. Pagod na pagod ako noon. At wala pa akong ganang umuwi sa probinsya. So nag-decide akong mag-check-in sa isang murang hotel malapit sa pier. Yung tipong pang transient, 500 pesos lang per night. Sabi ko, isang tulog lang. Tapos uwi na ako kinaumagahan. Room 212 yung nakuha ko. Maliit, amoy kulob, may electric fan na maingay, at may lumang closet na kahoy sa tabi ng kama. Yung may salamin sa harap. Wala akong pakialam. Basta may higaan, okay na. Natulog ako ng 10 PM. Tulog na tulog ako. 3:00 ng madaling araw. Nagising ako. May narinig akong tumawa. Hindi yung malakas na tawa. Parang pabulong. Tawa ng bata. Parang naglalaro sa labas ng pinto. Tapos may kumatok 3 beses. Siyempre, naasar ako. Akala ko, mga batang nagkakatuwaan sa hallway. Pero, nagtaka ako kasi 3:00 ng madaling araw na. So, binuksan ko yung pinto. Galit na galit ako nun. Pero walang tao. Tumingin ako sa kaliwa at saka sa kanan. Walang kahit ano. Pero nung bababa na yung tingin ko, nakita kong may pulang bola na dahan-dahang gumugulong papunta sa akin mula sa dulo ng hallway. Kanino kaya to? Sabi ko. Ewan ko ba? Sinipa ko yung bola pabalik sa hallway. Mga batang to talaga. Bulong ko na lang. Isinara ko yung pinto, nilak ko at bumalik na ako sa kama. Pero dito na nag-iba. Pagkahiga ko, pinatay ko yung ilaw. Tapos, hindi yun galing sa labas. Galing na sa loob ng closet. Oo, yung lumang cabinet na kahoy sa tabi ng uluhan ko. May kumakalabit na parang kuko sa loob ng pinto ng closet. Tapos maririnig ko yung tunog ng bolang tumatalbog sa loob ng cabinet. Wala na akong ibang ginawa. Sinuot ko yung sapatos ko. Tumakbo ko palabas ng kwartong yun. Pagdating ko sa lobby, hingal na hingal ako. Sabi ko sa guard, may multo sa kwarto ko. May mga batang tumatawa sa closet. Pagkatapos kong sabihin yon, umalis na ako sa hotel na yon. Sa tagal ko nang nakikinig ng mga nakakatakot na kwento sa YouTube, ngayon ko lang naisipang ikwento yung sarili kong karanasan at sana po mapili. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nico. Bagong lipat lang ako sa apartment na to. 2 linggo pa lang ang nakararaan. Murang renta, malapit sa trabaho, at tahimik ang lugar. Yun ang sabi nila. Luma ang building, 4 na palapag. Kulay kupas na dilaw ang pintura. Medyo creepy tignan sa gabi. Pero sabi ko sa sarili ko, huwag ka na mag-inarte. Nasa 4th floor ang unit ko. Pinakataas, pinakadulo sa hallway. Noong unang gabi ko ron,
Napansin ko agad kung gaano katahimik ang floor. Walang batang nagtatakbuhan, walang TV na rinig sa kabilang unit. Parang ako lang ang nakatira sa buong palapag. Akala ko, okay lang. Mas gusto ko naman ang tahimik. Pero may kakaiba. Tuwing gabi, eksaktong 1:00, may maririnig akong tunog sa labas ng pinto. Parang may dahan-dahang naglalakad sa hallway. Hindi normal na lakad. Mabagal, pantay. Parang hinihila ang paa sa sahig. Una kong naisip, baka may kapitbahay lang na night shift. Kaya hindi ko pinansin. Pero napansin ko na laging humihinto ang tunog sa harap mismo ng pinto ko. Tapos, biglang tatahimik. Hindi siya kumakatok. Basta titigil na lang doon. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa peephole. Wala akong nakita. Bakanteng hallway. Mahina ang ilaw. Kumukurap pa minsan ang fluorescent sa kisame. Medyo malinaw sa tenga ko. May nakatayo sa labas. Ramdam ko. Hindi ko maipaliwanag pero may presensya. Parang may nakatitig sa pinto kahit wala akong nakikitang anino. Bumalik ako sa kama. Pilit na tinatawanan ang sarili ko. Overthinker ka lang, Nico. Sabi ko pa. Kinabukasan, kinausap ko ang landlord habang nagbabayad ako ng advance. Kuya, may nakatira ba sa 4th floor? Meron, pero madalas wala. Ikaw lang yata ngayon. Hindi ko alam kung bakit parang may gustong sabihin pa siya. Pero pinipigilan niya. Lumipas ang ilang araw na ganoon pa rin ang routine. Tuwing 1:00, may maglalakad, hihinto sa harap ng pinto ko. Hanggang isang gabi, hindi lang sa hallway nangyari. Nasa loob na. Nagising ako dahil sa tunog ng pagkalampag sa kusina ko. Parang may nahulog na kutsara. Bumangon ako agad. Pinatay ko ang electric fan para mas marinig ko. Lumabas ako ng kwarto. Nakasara ang lahat. Wala namang nahulog. Pero pagbalik ko sa kama, may basa sa sahig. Parang marka ng paa. Isang pares. Galing sa pinto, papunta sa tabi ng kama ko. At doon natapos. Walang bakas pabalik. Doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang lahat. Hindi ko alam kung pagod lang ako sa trabaho. Pero simula noon, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa unit ko. At mas lumala pa ang mga nangyari pagkatapos noon. Simula nang makita ko yung basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. 3 gabi akong halos walang pahinga. Laging 1:00. Nagigising ako bago pa man magsimula ang tunog sa hallway. Parang nasanay na ang katawan ko na maghintay. Pero noong ika-4 na gabi, hindi ako nagising. Nagising ako dahil may bumubulong. Malapit, sobrang lapit. Parang nasa gilid ng kama ko. Hindi ko maintindihan ng sinasabi. Mahina, garalgal. Nakapikit pa ang mga mata ko noon, pero ramdam ko na gising na ang utak ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang kwarto, pero may kaunting ilaw galing sa hallway na sumisingit sa ilalim ng pinto. At doon ko nakita, may anino sa paahan ng kama ko. Hindi siya malinaw, pero alam mong may nakatayo. Mas madilim siya kaysa sa dilim ng kwarto. Hindi ako makagalaw. Nakita ko ang oras sa phone ko. 1:00. Unti-unting gumalaw ang anino. Ramdam ko ang lamig na sumasabay sa paglapit. Tapos nakaramdam ako ng lamig at narinig ko ulit ang tunog. Pero nasa loob na ng kwarto ko. Sa gilid ng kama, biglang bumigat ang kutsyon. Parang may umupo. Doon na ako napasigaw. Bigla akong napabangon at binuksan ng ilaw. Walang tao, walang anino. Pero may malinaw na marka sa kumot ko. Parang may umupo nga. At ang mas nakakatakot, basa ulit ang sahig.
Mas malinaw ngayon ang mga bakas ng paa galing sa pinto, diretso sa kama ko. At sa pagkakataong ito, may dagdag na bakas. Isang pares na mas maliit, nakatayo sa tabi ng ulo ko. Parang may dalawang bagay na nakatitig sa akin habang natutulog ako. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Kinabukasan, kinausap ko ulit ang landlord. Pilit kong kinontrol ang boses ko habang nagtatanong. Kuya, ano ba talagang nangyari sa unit ko? May dati kasing umupa dyan. Mag-isa lang din. Lagi siyang nagrereklamo na may naglalakad sa hallway tuwing madaling araw. Oh, tapos? Isang araw, nawala siya. Hindi namin alam kung saan pumunta. Pero hindi naman namin siya nakitang lumabas. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ayun lang yung sabi niya. Pero matapos yun, hindi na ako nagtanong pa. Ayoko nang malaman ng iba pang detalye. Hindi ko na rin sinabi na may naririnig ako naglalakad. Hindi ko inamin na may umuupo sa kama tuwing alauna. Nag-impake ako ng gamit. Habang inilalagay ko ang mga gamit ko sa kahon, may narinig na naman akong tunog sa labas ng pinto. Pero sa pagkakataong yun, alauna pa rin, pero tanghali. Dahan-dahan ako napatingin sa pinto. May aninong dumaan sa ilalim ng siwang. Huminto sa harap ng unit ko. At sa unang pagkakataon, kumatok ito 3 beses. Hindi ko binuksan. At makalipas ang ilang oras nang tapos na ako mag-impake, dumating ang landlord at tinulungan akong magbaba ng mga gamit. Pero hindi ko nakita yung anino at pinilit kong makaalis sa unit bago pa magdilim.